Ang tamang paghawak ng sahod ay susi sa financial stability and freedom. Narito ang 5 financial tips kung paano dapat gamitin ang iyong sahod ng tama. Number 1. Gumawa ng budget at sundin ito. Huwag gumastos ng walang plano. Gumawa ng 10-20-70 rule. 10% para sa tithes, ito yung tinatawag na love offering. Ibig sabihin, share your blessings sa mga nangangailangan. 20% para sa savings and investment para may perang magamit kapag nag-retire. 70% naman para sa necessities. Andyan yung rent, food, utilities, and syempre para sa mga wants, tulad na lamang ng travels and entertainment. Ang mahalaga ay huwag lumampas sa budget para maiwasan ang utang. Number 2, magtabi agad ng ipon bago gumastos. Kapag natanggap mo ang iyong sahod, unahing mag-ipon bago ang ibang gastos. Pwede mong gamitin ang automatic method savings, kung saan 1% ng iyong sahod ay didiretso na papunta sa iyong savings. Number 3, mag-invest para sa long-term growth. Huwag lang itago ang pera sa bangko. Palaguin ito. Maaari mong pag-aralan ang stock market na merong dividends and long-term growth. Nandyan ang mutual funds para sa mga beginners. Pwede rin sa real estates para sa passive income and rentals. At pwede ka rin mag-side business para sa extra income stream. Number 4, bayaran ng utang ng mas mabilis. Kung may utang ka, gawing priority ang pagbabayad ng utang upang maiwasan ang mataas na interes. Gumamit ng debt snowball method. Unahin ang pinakamaliit na utang. Or debt avalanche method. Unahin naman ang may pinakamataas na interes. Number 5, gumawa ng emergency fund. Lagi maglaan ng 3 to 6 months ng worth of expenses sa isang emergency fund. Ito ay magsasalba sa iyo sa biglaang gastusin tulad ng pagkawala ng trabaho, medical bills, o iba pang di inaasahang pangyayari. Ito ang ating final thoughts. Ang sahod ay hindi lang para gastusin. Ito ay dapat gamitin ng matalino para sa financial securities and for your future. Simulan ng maaga ang tamang paghawak ng pera upang mabilis mong marating ang iyong financial goals. Again, ako si Ken, ang kaibigan mong financial educator. Paalam!